A blessed day po sa ating lahat. Again, welcome to the program Unlearn Error, Spread the Truth. A Bible course in Systematic Theology. Nag-aaral po tayo ng series of Systematic Theology para sa mga sheep ni Lord. Bible Doctrine 7-1 na po tayo. What is Hyper-Calvinism? Ano po ang inaasahan nating matutunan sa Bible Doctrine 7-1? Number 1. Ano nga po ba ang maling pagkaunawa ng ibang grupo sa High Calvinist? Number 2. Ano po ang mga maling akusasyon sa High Calvinism sa usapin ng pangangaral ng gospel o mabuting balita? Number 3. Ano po ang relevance at summary statement ng Bible Doctrine 7-1. Aral po tayo. Recall po tayo ng Bible Doctrine 6. Napag-aralan po natin sa nakarang lesson ng libo-libong theology ay mauuri lamang sa dalawa. Ito ay ang Arminianism o tinatawag nating humanistic teaching, at ang pangalawa ay Calvinistic o mas dapat tawaging apostolic teaching. At sa Doctrine 4-5 ay napag-aralan natin ang tatlong klase, Doctrine 4-5 at 6 ay napag-aralan natin ang tatlong klase ng adaptation ng Arminianism at Calvinism. Ito ay ang Arminian classification na kinapapalooban ng High Arminianism, Moderate at Low Arminianism. Ang pangalawang kategorya, classification ay ang Calvinistic classification na kinapapalooban ng High Calvinistic, Moderate and Low Calvinistic. And number 3, ang pangatlong classification ay ang Gradual Growth classification. Napag-aralan na rin natin, mga kapatid, na ang katawan ng Hyper-Calvinist ay misrepresentation ng High Calvinist na dapat mas ibalik ito sa biblical na katawagan na apostolic teaching. Continuation po tayo ng Bible Doctrine 7-1. Bago po natin i-discuss, mga ka-truth seeker, ang tatlong general mischaracterization laban sa High Calvinist, ano nga po ba ang maling pagkaunawa ng ibang grupo sa High Calvinist? Para sa mga Arminian, Low at Moderate Calvinists, ang High Calvinism ay mas akmang tawagin na Hyper-Calvinism. Dahil ayon sa kanilang maling persepsyon, ang High Calvinism ay lihis na aral laban sa Biblia at hindi nararapat ibilang sa kategorya ng Calvinism, kaya tinatawag silang Hyper dapat. Actually, ito ay misrepresentation, caricature o distorted picture o maling katawagan na para bang lumalabas at nagmumukhang mali, ligaw, extreme at labas sa aral ng Biblia ang iniaaral ng mga High Calvinists. Mali po yang pananaw na yan ng mga low ranking Calvinists at Arminian. Salungat sa maling pagkaunawa ng mga grupong ito, ang High Calvinism ay nag-ugat sa mas makatwiran, mas mataas na pagtingala, mas matalas na pagtingin, mas matayog na pagdakila, mas metikulosong pagtatanghal, at mas biblical na doktrina, at mas pinakamalapit na apostolic teaching ang High Calvinism, lalo na sa usapin ng sovereign grace ng Diyos. Ang High Calvinism ay mas balanse dahil sa pagiging biblical consistency ng mga truth na iniaaral nito. Meaning, walang nagbabanggaan o nagsasalungatang aral. Bawat truth na ipinipresenta ng High Calvinism teaching ay consistent. Ang doktrina ng High Calvinism ay mas makatotohanan dahil ang point of reference o focus point at starting point nila ay palaging ang eternal truth at ang Diyos na above and beyond the boundary of time, beyond and above material things and creation.
Ano ang tatlong general mischaracterization laban sa High Calvinist? Mga ka-truth seeker. Number 1, Hyper-Calvinists go beyond and over the bounds of 5 points Calvinism. Yan yung akusasyon ng mga low-ranking Calvinist Arminian na ang Hyper-Calvinist daw ay lumalampas sa boundary ng 5 points of Calvinism o 5 points of apostolic teaching. Hindi po totoo na ang High Calvinist ay lumalampas sa aral ng 5 points Calvinism o mas tamang ibalik sa katawagang 5 points of apostolic teaching. Sa kabaligtaran, ang High Calvinist ay hindi lumalayo at hindi lumalampas sa biblical na aral. Ang issue po ay hindi sa usapin ng paglampas sa boundary, ang issue po ay consistency. Inilalatag lang naman kasi ng High Calvinist ng mas sakto, mas klaro, mas refined at mas akma ang pagkaunawa at pagkapresenta ng doktrina at pati na ang sakto at refined na aplikasyon ng 5 points of Calvinism o mas akmang tawaging 5 points of apostolic teaching. Mas mataas lang kasi ang pagtingin, pagkilala at pagdakila ng mga High Calvinists sa sovereign grace ng Diyos, mga ka-truth seeker. Samantalang ang Arminian o low-ranking Calvinists ay mas less sharp ang kanilang tingin sa sovereign grace ng Diyos. At kung minsan o madalas ay nagbabanggaan o nagsasalungatan ang statement ng mga aral nila ng Arminian, low Calvinist at moderate Calvinist. Number 2, na wrong accusation o mischaracterization. Number 2. Hyper-Calvinists overemphasize the sovereignty of God at the expense of the responsibility of man. Mali rin ang pagkaunawa ng mga Arminian at lower moderate Calvinists na masyadong pinagdidiinan daw ng High Calvinist ang sovereignty ng Diyos, na masyado namang naisa sa isang tabi o nababaliwala ng mga High Calvinists ang responsibilidad ng tao. Namamali lang po sila. Ang mga Arminian at low-ranking Calvinists, mali lang po ang tingin nila sa High Calvinist. At sa tamang pagkakaayos o tamang posisyon ng human responsibility na kung saan ang responsibilidad ng tao ay nilalagay lamang sa ilalim o autoridad ng sovereignty ng Diyos. Ito yung tingin nila kasi. Samantalang ang High Calvinist ay inilalagay sa tama at biblical na posisyon ang responsibilidad ng tao sa ilalim o autoridad ng covenant o tipan at hindi sa ilalim ng sovereignty ng Diyos. Ang responsibilidad ng tao ay mas akmang iugnay sa covenant kaysa sa sovereignty ng Diyos. Yan ang tingin ng High Calvinist. Ang mga High Calvinist ay pinaniniwalaan ng aral ng Biblia na ang unregenerate sinner ay may relasyon sa Diyos sa ilalim ng otoridad o responsibilidad ng covenant of works. Kaya kinakailangan o obligasyon nilang perfectly sumunod sa kautosang iniukit ng Diyos sa puso ng mga unregenerate at mga regenerate. At ang regenerate sinners naman ay may relasyon sa Diyos sa ilalim ng autoridad, law o duties ng covenant of grace, na kung saan ay pinag-isa tayo ng Espiritu kay Jesus at nagresulta ito ng pagdaloy ng buhay, righteousness, perfect obedience at karakter ni Jesus sa ating espiritu. Kaya sa halip na kinakailangan o obligasyon o duties natin na perfectly sumunod sa kautusan, ito ay naging kusa, naturalesa at hindi lang naturalesang gagawin o susundin natin.
ito ay supernaturalesang susundin natin dahil kusang dumadaloy ang life, righteousness, perfect obedience, at karakter ni Jesus. At naturalesa at supernaturalesang mahayag ito sa ating isip, salita at gawa. At ito ay tinatawag natin mga ka-truth seeker na gospel law. Gospel law. Human responsibility has nothing to do with God's sovereignty. It has something to do with our covenantal relationship. Kaya hindi totoong ino-overemphasize o ina-exaggerate ng high Calvinist na masyado ang sovereignty ng Diyos. At lalong wala tayong aral na binabaliwala natin ang human responsibility. Ang human responsibility ay nilalagay lamang kasi natin sa tamang kalalagyan. Ito ay ang usapin ng covenantal relationship natin sa Diyos, hindi sa usapin ng sovereignty ng Diyos. Number 3, na mischaracterization ng mga lower ranking Calvinist at Arminian. Ayon sa kanila, ang high Calvinist ay dapat tinatawag na hyper Calvinist because they overemphasize eternal truths at the expense of time realities. Hindi po totoo na masyadong ipinagdidiinan ng high Calvinist ang eternal truths at nasasakripisyo ang time realities na ginawa ng Diyos para sa tao. Sa totoo lang po, sa eternal truth nagsisimula ang high Calvinist at dapat naman talaga na ang reference point ng lahat ng bagay ay ang eternal truths o ang Diyos, hindi ang time realities na gawa lang ng Diyos. Dapat naman talaga na ang eternal truth ang mag-i-interpret ng time realities, hindi ang time realities ang magdedetermina sa eternal truth, mga ka-truth seeker. Samantalang ang Arminians at low-ranking Calvinists ay nagsisimula sa time realities at ang time realities ang ginagamit nilang interpreter ng eternal truths. Ang high Calvinist ay nag-i-start sa Diyos at inuunawa at ini-interpret nila ang lahat ng bagay mula sa Diyos at eternal truth pababa sa tao at sa time realities. Baligtad ang Arminian at lower ranking Calvinist. Sila ay nagsisimula sa tao at sa time realities at ini-interpret ang lahat ng bagay mula sa tao at time realities patungkol sa kung ano at sino ang Diyos. Another question, ano ang mga maling akusasyon sa high Calvinism sa usapin ng pangangaral ng gospel? Number 1, high Calvinists do not believe the gospel should be freely offered. Tama naman po ang akusasyon nila na ang high Calvinist ay hindi naniniwala na ang gospel ay dapat freely inaalok sa lahat ng tao. Inilalagay lang naman kasi ng high Calvinist, mga ka-truth seeker, sa biblical perspective ang gospel. Biblical po na ang gospel ay pinapangaral sa kabuuan nito at pinapangaral na may buong kalayaan sa lahat ng unregenerate, regenerate. Ngunit ang pre-offer of the gospel ay ni-o-offer lamang sa mga regenerated, sa mga may pandinig na nakakarinig, at sa lahat ng sinners na regenerated na. Pero kahit kailan ay hindi ipinayo ng buong Biblia na i-offer ang gospel sa lahat. Ang gospel ay pag-aari ng Diyos na ibinibigay niya sa pamamagitan ng new birth regeneration. Meaning, hindi ito trabaho ng mga ngaral na i-offer sa pamamagitan ng pagmamanipula katulad ng altar call, sinner's prayer, o prayer of acceptance, o anumang carnal, fleshly, emotional manipulation na pinaiiyak ang mga tao sa church at kung ano-anong pinagagagawa.
Malinaw pong ipinag-utos ng Diyos na ipangaral, iproklama, ideklara na we must tell the truth, share the truth, and teach the truth. Pero ang i-offer ang gift of the gospel na parang lumalabas na nasa kapangyarihan at kakayahan at kagustuhan ng makasalanan ang mangingibabaw at masusunod kung tatanggapin niya o hindi niya tatanggapin ang gospel. Ito po ang hindi biblical. Ang i-offer ang gospel sa makasalanan para bang lumalabas na bargain ang gospel, na para bang cheap, mumurahin, patapon, basura ang gospel ng Diyos. Ito po yung unbiblical. At isa pa po na itinatakwil ng High Calvinist na unbiblical practices o maling pamamaraan ng evangelism ay ang pag-o-offer ng gospel na kinakailangan ng duty, faith at repentance para maborn again ang makasalanan. Halimbawa, sasabihin ng mga ngaral, narito ang free gift ng Diyos kay Jesus. Ngayon kung gusto nyo, mapapasa inyo ang gift na ito kung kayo ay mananampalataya at magsisisi. So lumalabas na ang gospel ay duty bound, duty faith, at duty repentance, na sa halip sana ay duty free o ang gospel ay dapat biblically free of any duty from the sinners. Pansinin natin ang pagliligtas ng Diyos kay Adan at Eva. The gospel, Genesis 3:15, Genesis 3:24-26. The gospel is free of any duty, free of any faith and repentance from Adam and Eve. Ang pre-offer of the gospel ay hindi biblical, bagamat maganda sa pagko-convert ng tao sa pananampalatayang mayroon. Ito po kasi ay proselyting. Ito'y kahiyahiyang pamamaraan ng ebanghelismo. Kapag kasi ino-offer ang gospel, mga ka-truth seeker, ito ay nag-i-impose ng obligasyon sa makasalanan na tanggapin o i-reject ang gospel, na lumalabas na ang grasya ng kaligtasan in Christ ay conditional, dependent at depende sa choice ng tao, dependent sa faith at repentance at pagtanggap ng tao. John 1:13, which were born again not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Anong pinupuntan ng John 1:13? Naboborn again daw ang tao hindi dahil sa desisyon, repentance, faith niya, kundi sa will, free will, decision at choice ng Diyos. Ang utos ng Biblia at trabaho natin ay humayo, mangaral, magturo, sabihin, i-share, i-deklara, i-proklama ang gospel sa unregenerate at regenerate, pati na sa reprobate o masama o hindi pinili ng Diyos. Ang trabaho naman ng Ama ay ilapit ang tao kay Jesus, John 6:44, hindi tayo ang lalapit kay Jesus. Ang trabaho ng Panginoong Jesus ay tanggapin tayo, hindi tayo ang tatanggap para maligtas. John 6:37. At ang tinanggap naman ni Jesus ay bibigyan ng bagong puso, bubuksan at i-regenerate at liliwanagan ng Espiritu ng Diyos. At yayapusin natin ang gospel, meaning maliligtas tayo hindi dahil isinuko at pinasakop natin ang buhay at puso natin kay Jesus. John chapter 3, 3-6. At ang bunga ng pagliligtas at ginawa ng Ama, Anak at Holy Spirit ay ang pagkagising ng ating kaluluwa na nagpapakumbaba sa Diyos, na dinadago ka ng dibdib, humihingi ng awa, habag at grasya ng Diyos, at sumisigaw ng God, be merciful to me, a sinner. Ito yung mga taong hinahanap ang kanlungan, walang iba kundi ang righteousness ng Panginoon. Ito yung mga tao na kinilusan at binuksan ng Diyos ang puso habang nakikinig ng gospel. Sa kabaligtaran ng ino-opera naman ng mga unregenerate ay nagre-respond naman sa pre-offer of the gospel ay katulad ng Pariseo na unknowingly, unconsciously ay hindi niya ramdam na siya ay nagyayabang, may pride at self-righteousness na pala, ay hindi pa niya alam. Kaya nga sinasabi ng Pariseo, Lord, maraming salamat na hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, extortioner,
Mapangalo niya, nang-aapi, hindi makatarungan. Sa panahon ng 17th at 18th century, ang salitang offer o pag-aalok ay katumbas ng pagpipresenta o preaching ng gospel. Ngayon, sa panahon natin, ang salitang offer o pag-aalok ay katumbas ng proffer o pagmumungkahi o panukala sa makasalanan na may kondisyon o duty na pagtanggap, pananampalataya at pagsisisi para makanta ng gift of salvation. Ilan po sa mga halimbawa ng pre-offer of the gospel o proffer of salvation ay ang mga sumusunod. Ito po ay hindi biblical, mga ka-truth seeker. Halimbawa na lang number 1. Ang pre-offer of the gospel ay makikita sa mga salitang, why not try Christianity? Why not give Jesus the chance to work in you? When you accept Jesus Christ, you will never be the same again. You will have peace. You will be blessed. Your life will never be the same. And your life will be more easy. If you could only surrender your life to Jesus and have faith in Him, everything will be smooth journey. Ang mga ganitong pre-bargaining ay hindi dinidescribe at hindi ipiniprescribe ng Biblia. Hindi ganito ang preaching at lalong hindi ito biblical preaching. Isa pa pong halimbawa ng pre-offer of the gospel ay ito. Ang regalo ng kaligtasan ay libre. Hindi dapat pagtrabahuhan. Hindi ito binibili. Tama naman po yan. Ang kinakailangan mo lang gawin ay abutin mo ito ng iyong kamay, tanggapin, at manampalataya ka. Yun po yung mali. Number 3, na example po ng pre-offer of the gospel ay ito, na mali. Inaabot ka ng Diyos at siya ay namamanhik, nananawagan na ikaw ay lumapit sa Kanya. Hindi mo kailangan trabahuin ang kaligtasan. Ito ay libre at kinakailangan mo lang ay ang manampalataya at magsisi sa Kanya. Hindi mapapasa iyo ang kaligtasang libre kung hindi mo ito tatanggapin. Kung hindi ka mananampalataya at hindi ka magsisisi, hindi ka maliligtas. Mali pong aral ito. Number 3, na pre-offer of the gospel na mali. Na sinasabi ng mga preacher, time is running out. Ito na ang panahon. Ito na ang pagkakataon mo na tanggapin ang regalo ng kaligtasan. Baka mahuli na ang lahat. At kapag hindi mo ito tinatanggap o hindi mo tinanggap, hahatulan ka ng Diyos sa impyerno dahil wala nang mas malala pang kasalanan kundi ang i-reject si Jesus na tagapagligtas. Another po na example ng pre-offer of the gospel na mali ay ito, yung sinner's prayer, prayer of acceptance, o prayer of faith na ginagawa ng sangka-Kristyanuhan ngayon. Mali po itong aral. Another na pre-offer of the gospel ay yung Roman road to salvation, na lahat ay nagkasala, Romans 3:23, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23. Kaya lang dahil sa pagmamahal ng Diyos namatay si Jesus, Romans 5:8. Ngunit tayo ay maliligtas kung ipapahayag natin na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya tayo, Romans 10:9-10. At magkakaroon tayo ng kapayapaan pakikipagkasundo sa Diyos, Romans 5:1. Pre-offer of salvation po ito, maling aral at maling pangangaral. Another thing is bridge to salvation. Ganon din yan. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. And last but not the least, the ABC of salvation. Acknowledge that we are sinner, believe the Lord Jesus, confess our sin, and we shall be saved, mga ka-truth seeker. Mga pre-offer of salvation yan na example na maling at hindi biblical. Relevance po ng ating pinag-aralan sa Bible Doctrine 7-1. Napakahalaga na alam natin kung ano ang biblical evangelism. Ang biblical evangelism ay preaching the gospel to all without exceptions, preaching to unregenerate, regenerate, and reprobates.
Number 2, ngayon po, sa pag-evangelize natin, napakahalaga ng gospel ay hindi ino-offer sa lahat ng regenerate, unregenerate at reprobates. Ang pre-offer of salvation ay para lamang sa mga regenerated na. Ang preaching naman po ay para sa lahat. Number 3, sa panahon ng mga sinaunang manunulat, ang pre-offer of the gospel ay katumbas ng preaching, proclamation, declaration ng gospel. Pero sa panahon natin, ang pre-offer of the gospel ay mas akmang tawaging proffer of the gospel. Ano po ibig sabihin ng proffer of the gospel? Ang proffer of the gospel ay pag-o-offer ng gospel na para bang bargain lang, parang cheap gospel lang, at parang pinagpipilitan natin sa tao na tanggapin ang ino-offer na may kalakip na obligasyon ng pananampalataya, pagsisisi at pagtanggap sa pre-offer of the gospel. Summary statement po ng ating pinag-aaralan, mga ka-truth seeker. Calling high Calvinists as hyper Calvinists is misrepresentation. I repeat, calling high Calvinists as hyper Calvinists is misrepresentation. Good day and God bless po sa ating lahat. Mga ka-truth seeker, aral po tayo sa Bible Doctrine 7-2. Good day and God bless po.